Tungkol pa rin sa unang araw ng impeachment trial, kausapin natin ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang gabi po, Attorney Bucoy, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa iyo, Jack. Kagagaling ko rin hulang sa Senado at nagmamadali nga akong bumalik sa bahay para sa ating interview. Ako, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita at lagi po kayong available para sa amin. Attorney Bucoy, una-una, nagulat ba kayo na uunahin itong Article 4 at ano yung nakita niyo? Bakit itong yung pananakot or yung threats ang uunahin nila? Ang impresyon ko diyan ay sa Attorney? tansya ng mga manguusang prosecution ay malakas. Malakas ang Article 4, kaya yan ang uunahin nila. Sapagkat dyan sa Article 4, malinaw ho yung ebidensya. Ang ebidensya dyan ay si Vice President Sara mismo. Yung mga video niya at yung mga interview niya na sumunod matapos yung ginawa niyang banta, na inulit niya 2 beses pa sa magkahiwalay na okasyon. Is pa kung nakikita ko dyan kung bakit yan ang uunahin, sapagkat malaki pa ho ang paghahandang gagawin para dun sa unexplained wealth, para dun sa confidential fund, tsaka dun sa bribery. Yan ho ay kinakailangan pa nilang magsubpina at testifikando, ibig sabihin testimonya ng taong magtutukoy dun sa bahagi ng subpina to SECOM, yung mga dokumento. Kaya nga kanina nagkaroon ng usapin dun sa initial hearing ng impeachment patungkol doon sa subpoena ng prosecution na tumutukoy sa mga bank records. So magkakaroon ng usapin pa yan eh. Kaya palagay ko yan ang 2 dahilan kung bakit inuna nila yung Article 4 o yung pananakot o pagbabanta. At ito nga, Attorney Bucoy, marami actually pag nagbasa ka sa social media, although hindi naman sila lahat abogado, pero sinasabi nga nila medyo madali itong Article 4, yung pananakot, dahil halos lahat tayo ay napanood yung video na yan at hindi natin na kailangan masyado ng mga documentary evidences. Tama po? Correct. Kasi lahat tayo, palagay ko, kahit na yung mga diehard supporters ng Vice President, kakabahan dyan sapagkat yung banta ay direktahang sinabi niya. Hindi naman siya ini-interview, siya yung pumunta online at nag-press conference siya para lang magbanta at nanggigigil siya, kung maalala ninyo. Madami siyang mga pagmumurang ginawa doon at talagang sinabi niya na totoo, hindi siya nagbibiro, gagawin niya. And Attorney, ito, anong comment nyo? Kasi ang sinasabi ngayon sinasabi naman ng defense team, dahil sinasabi nga na parang conditional naman ito at parang hypothetical. Sinasabi kung may mangyari sa kanya. So pwede pa rin siya pumasok bila sa mga threats po. Wala akong ganong klaseng pagbabanta na conditional eh. Na pag ikaw, salbahe ka, papatayin kita. Walang ganon. Ang banta ron ay yung papatayin kita. Hindi yung pag ikaw ay hindi sumunod. Hindi ba? Kaya there is no such thing as conditional na threat. A threat is a threat. Period. Pero kailangan ho ba may parang sort of consummation? Hindi naman ibig sabihin na napatay yung tinatakot. Pero kumbaga, kailangan mapatunayan muna na nag-hire siya ng isang assassin. Or hindi naman po kailangan yun? Hindi ko kinakailangan yun. Ang banta ay banta. At depende kung sino yung nagbabanta. Like katulad doon ni Vice President Sara. Meron siyang kapasidad na gawin yung kanyang, tuparin yung kanyang banta. May kapasidad siya dahil kung yung gugunitain, identified siya as a person of interest doon sa EJK or extrajudicial killing. Kaya person of interest din siya sa International Criminal Court. Meron pa diyang nangyari na dati na meron siyang binugbog na sheriff. Ibig sabihin, meron siyang tendensiyang gumawa ng karahasan. So, yung nagbabanta, kapani-paniwala kung may kapasidad na tuparin yung kanyang banta. And Attorney Bucoy, alam naman natin na hindi lang naman yan yung development kanina. Meron din yung sa ombudsman nga kung saan lumabas ay warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta. Pero last week pa lang ay medyo mainit na rin ang Office of the Ombudsman. Nung ginawa nilang state witness, itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan, pwede ba makuha ko lang yung inyong reaction tungkol doon? Para sa akin, yan ay senyal ng pagkadesperado ng Office of the Ombudsman. Sapagkat kung
totoo yung kanyang sinasabi noon na matibay yung kanilang ebidensya laban sa mga mambabatas. At itong kay Bunoan, sinabi niya na partikular na ito ay kontra kay dating Speaker Romualdez. Bakit siya ngayon nagkukumahog na kukunin niya ang isang opisyal na nasa puno, dulo, at sentro nitong anomalyang ito? Bakit puno? Ito pong proseso ng pagbalangkas ng ating ng ating General Appropriations Act ay nagsisimula ho yan sa National Expenditure Program na dinidisenyo ng Office of the President. Ngayon, para ho makalap ito, maging National Expenditure Program na ipapadala sa Kongreso, kukuha ho yan ng mga proposal galing sa mga ahensya. Sa bahagi ho ng DPWH, ang namumuno dyan, ito si Secretary Bunoan. Siya ang arkitekto, siya ang disenyo nung budget nila na isinumitin nila sa DBM. So siya po dyan ang puno. Kung may anomalya man na napapaloob dyan sa budget ng DBM, siya ang arkitekto niyan. Dahil sa kanya nang galing ang dokumentong yan. Pangalawa, siya ang sentro. Bakit? Sila yung namamahala ng pondo. Sila yung nagpapabid para sa mga proyekto. Sila yung naggagawad ng mga proyekto sa mga kontraktor. So, nasa sentro siya. Bakit siya ang dulo? Sila po ang nagre-release ng pondo. Sila yung nagsesertipika kung tama ba yung progress report at kung yan ba ay tama ba yung natapos at mahusay ba yung trabaho ng proyekto. Dyan lumalabas, ang daming ghost project, merong substandard, pero nirelease nila yung pondo. So, paano siya magiging state witness? Siya yung puno, sentro, at dulo nito. Hindi lang ho yan. Naaalala nyo sa testimonya ni Yusek Bernardo, tinukoy niya mismo si Secretary Bunoan na siya ang humawa ng about 5 million, 5 billion, hindi milyon, 5 bilyong piso kada taon mula 2022 hanggang 2025. At siya ay nagpapataw, humihingi siya ng 15% na kickback. So kung iyong kukumpitin yan, 4 na taon, 15%, 750 million per year, 3 billion. Ngayon, ang gusto lang isolve, 1 billion. Ibubulsa niya yung 2 million, 2 billion. So, desperation po yan sa bahagi ng ombudsman. Sige po, nako, maraming salamat po, Attorney Bukoy. At dami nga natin kailangan tutukan na issue dito. Nandiyan yung impeachment at ito nga yung sa mga kaso sa ombudsman. Again, maraming salamat, Attorney Antonio Bukoy, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Salamat po sa inyong walang sawang paanyaya.